ang deklarasyon ng National Energy Emergency sa Pilipinas. Ikinababahala ng mamamayan ang resulta ng giyera sa Iran. Kung magpapatuloy ay baka maubos ang nakareserbang langis sa bansa at magtataasan ng presyo ng kuryente at pagkain. Pati ang rate ng krimen ay tataas. Pero bakit yung ibang bansa na mas mahirap pa sa Pilipinas ay tila nagbabaan ng presyo ng kanilang gasolina? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi maawat ang pagtaas ng presyo ng ating gasolina dahil sa isang batas na pabor sa mga mayayamang oil companies. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Marami sa Pilipinas ang nag-akala na nagkaroon na ng ceasefire sa gitnang silangan. May nagpapakalat pa ng balita na patay na raw si Netanyahu kahit napanayam ito sa isang news outlet. Kesyo umalis na sa pagkapangulo si Trump at nasakop na ng Iran ang buong Amerika. At ang pinakamainit na balita na pinakakalat ay hindi raw totoo na nagparetoke si RC Muñoz. Ay sorry, hindi pala ito kasali sa balitang gera natin. Anyway, kung makikinig sa mga update, mapagtatanto na mas nagiinit ang labanan sa Mideast at pati mga Houthi at Hezbollah ay kasali na naman. Matapos isara ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng US at Israel, malaking gulo ang kumalat hinggil sa daloy ng langis at apektado ang Pilipinas. Humigit kumulang 20% ng pandaigdigang kalakalan ng langis at natural gas ang dumaraan sa Strait of Hormuz, lalo na yung mga patungo ng China, India, Japan at South Korea. Bagamat nagmumula sa Saudi, sa Qatar, sa UAE at Kuwait ang langis ng Pilipinas, ang mga barko ay nagdadaan pa rin sa Strait of Hormuz. Dahil dito nangaunti ang supply ng langis at nagtaasan ang presyo ng gasolina. Ang Pilipinas ang unang nagdeklara ng National Energy Emergency na may reserbang tatagal daw ng 2 buwan. Pero ang totoo, hindi ito nagagawa ng ilang kumpanya, kaya ang tunay na estima ay hindi matumbok. At ang hindi alam ng marami ay, sa buong Asya, ang Pinas ang isa sa pinaka-apektado ng oil crisis. Ilang daang gasolinahan na ang nagsara sa bansa dahil sa kakulangan sa oil imports. Yung iba, makikita na kinordo na at kinandado pa yung mga pumps. Bagamat nakakuha ang Pinas ng langis mula sa Russia, ito ay hindi sapat. Siguradong apektado pa rin ang kabuhayan ng marami, ng mga tsuper ng bus, ng jeep, taxi, tricycle, mga pasahero, mga magsasaka, mga mangingisda, mga palengke, mga trabahador ng malalaking pabrika na nangangailangan ng langis para sa kanilang produkto. At syempre, apektado ang mga kumpanyang nagkakarga ng mga pagkain papunta sa iba't ibang syudad. Ibig sabihin, kumakaunti ang mabibili ng tao. Bumaba na naman ang rate ng pesos na katumbas ng US dollar, naging 60 pesos na. At inaasahang, bababa ulit sa mga susunod na buwan. Dumarami ang inuulat na kaso ng mga gas and run, nakawan at kung ano-ano pa. Kita rin ang naghahaba ang pila ng mga pasahero sa ilang jeepney terminals. Bumaba din ang bilang ng mga turista sa mga popular na lugar. Walang masakyan ng mga estudyante papuntang paaralan. Yung mga lumuluwas para sa trabaho ay naiipit sa pila. Marami din ang nagwewelgang transportation groups. Huwag kalimutan na may pamilya ang mga naghahanap buhay. Ngayong palapit ang Semana Santa, tsaka pa nagtaas ang presyo ng bigas, presyo ng cooking gas at iba pang grocery items. Pero hindi lang yan. Sa buwan ng Abril 2026, tataas na naman ang rate ng kuryente.
Natatalakay rin ang pagdami ng kaso ng mental health. Sino ba ang hindi masisiraan ng isip sa hirap ng buhay sa Pinas? Base sa Asia Media Center, noong ika-12 ng Marso 2026, ang Japan ay may nakaimbak na langis na tatagal ng mga 254 days o mga 8 buwan. Kaya hindi gaano tumataas ang presyo ng kanilang gasolina. Ang South Korea, merong 2 na raang araw na imbak na langis o halos 7 buwan. Kaya ang presyo ng kuryente sa kanila ay stable. Ang China naman ay may nakatagong langis na tatagal ng 120 days. Pero maangkat rin ito mula sa Russia, kaya parang baliwala sa kanila ang krisis sa Strait of Hormuz. Ang India at Pilipinas ay halos pareho lang ng reserbang langis at halos ilang araw lang sa Vietnam. Pero hindi gaano tumataas ang presyo ng langis sa India kumpara sa Pilipinas. At maniwala ka o sa hindi, sa Vietnam, bumaba pa ang presyo ng kanilang gasolina. Bakit kaya? Binalita sa Al Jazeera noon lang ika-27 ng Marso na binaba ng India ang tax sa kanilang langis. Sinabi ng Petroleum Minister na 2 lamang ang kanilang pagpipilian kung hindi itaas ng sobrang presyo at lalong maghirap ang taong bayan. O ibaba nila ang buwis ng langis para maprotektahan ang mga consumers. At ang pinili nila ay yung una. Sa madaling sabi, nagsakripisyo ang pamahalaan para hindi gaano tumaas ang presyo ng kanilang petrolyo. Kung hindi ka makapaniwala, kinumpirma ito sa CNBC na India takes a huge hit on tax revenue to keep fuel prices from surging. O kinaltasan ng India ang buwis na binabayaran ng taong bayan para hindi tumaas ang presyo ng kanilang gasolina. Pero hindi lamang pamahalaan ng India ang sumaklolo sa kanilang mahihirap. Meron pang iba. Sa Indonesia, bagamat halos 1 buwan na lang ang itatagal ng kanilang langis, di hamak na mas maliit pa kumpara sa Pilipinas. Maliit lamang ang tinaas ng presyo ng kanilang gasolina. Binalita sa Reuters noong ika-9 ng Marso na ang gobyerno ng Indonesia ang sasalo sa pagtaas ng oil prices. Sinabi pa na Indonesia has budget $22.5 billion for energy subsidies and to compensate Pertamina and utility company PLN for their efforts to keep some fuel prices and electricity tariffs at an affordable level. O gagamitin ng kanilang pamahalaan ang state budget para magbigay ng pandagdag o subsidy sa mga consumers. May budget daw ito na itutulong sa 2 kumpanya para mapanatiling mababa ang presyo. Pero sa Pilipinas, hindi ganyan ang kalakaran. Marahil hindi ka maniniwala na ang bansang Vietnam ay hanggang 3 linggo na lamang ang itatagal ng kanilang langis. Pero bumaba ang presyo ng kanilang gasolina. Paano kaya ito nangyari? Ang ulat sa Nikkei Asia noon lang ika-27 ng Marso 2026 na bumaba nga ang presyo ng gasolina ng 19% matapos tanggalin ng gobyerno ng Vietnam ang oil taxes. Wow! Sana all! Biruin mo, mahirap na bansa pero naibaba nila ang presyo. Inulat pa na tinanggal ng pamahalaan ang ilang mga binabayarang tax ng mga ordinaryong Vietnamese, kasama ang Environmental Protection Tax, ang VAT, at Special Consumption Tax sa gasolina at sa diesel, kasama yung mga airliners para daw makatulong na ibaba ang mga presyo. Sa madaling sabi, katulad ng Indonesia at ng India, sinalo ng Vietnamese government ang oil price hike para hindi mahirapan ang kanilang mamamayan. Paano nagagawa ng ilang bansa sa Asia na mapanatiling mas mababa ang presyo ng kanilang gasolina?
tulad ng Indonesia, India at Vietnam na may fuel subsidies para sa mga consumers o nag-aabono ang pamahalaan, minsan nag-aabot ng mga credit o discounts kapag tumaas ang presyo ng langis. May kakayahan ang kanilang pamahalaan sa price control. Meron silang authority na pagbawalan ng mga kumpanya na magtaas ng presyo kung sagad-sagad ang price hike ng krudo. Nagsisilbing panangga ito laban sa mga oil crisis katulad ng nagaganap ngayon sa Iran. Sinasalo ng kanilang gobyerno ang bigat ng problema upang hindi maramdaman ng mga consumer ang hirap. Kung ganoon, bakit hindi ito magawa sa Pinas? Malaki ang epekto ng krisis sa langis para sa bansa dahil sa ilang dahilan, at ang nasa taas ng listahan ay ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kumpanya ng langis sa Pilipinas na malayang magdesisyon sa oil industry. Kasama dito ang tinaguriang price deregulation. Ibig sabihin, walang kontrol ang pamahalaan pagdating sa taas-baba sa presyo ng produktong petrolyo. Isa pa ay ang tinatawag na automatic pricing mechanism. Kung dismayado ka sa price deregulation, mas mag-iinit ang iyong dugo sa kahulugan ng automatic pricing mechanism. Ito ay nagbibigay sa mga kumpanya ng langis ng aproba na taasan ng singil sa gasolina agad-agad kung tumaas ang presyo sa international oil market. Ang masakit na motibo sa likod ng Automatic Pricing Mechanism o APM ay kung magkakaroon ng pagtaas ng presyo ng langis sa international market o magkakaroon ng shortage dahil sa isang krisis. Hindi maudlot ang pagbenta ng gasolina. Nakakabili agad ang mga kumpanya ng langis dahil sa automatic na pinapasa sa taong bayan ang pagtaas ng presyo. Kunyari may price hike, anumang taas ng presyo ay dinadagdag agad sa mga gasolinahan. Kaya taong bayan ang nagbabayad ng pagtaas. Pero halos pareho pa rin ng gasto sa mga kumpanya. Hindi sila apektado kahit may shortage. Ganun pa rin ang kanilang kinikita. At ang pinakamasaklap sa APMI, hindi pwedeng hadlangan ng pamahalaan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Bukod sa price deregulation at automatic pricing mechanism, sa ilalim ng Deregulation Act, tinanggal naman ang tinatawag nilang Oil Price Stabilization Fund o ang OPSF. Ito ay pondo ng gobyerno na iniipon at ginagamit sa panahon na bigla ang pagtaas ng presyo ng langis. Kinokolekta ang pondo mula sa dagdag singil sa produktong petrolyo at ginagamit ito para subsidies sa mga oil companies kapag tumaas ang presyo sa world market upang hindi agad maramdaman ng consumers ang taas presyo. Kapag bumababa naman, muling pinupunuan ang pondo. Ngunit nagkaroon ito ng problema sa pamamahala o marahil sa korupsyon. Kaya tuluyan itong inalis at pinairal na nga ang deregulated oil pricing system. Ang pagpapatupad ng Republic Act No. 8479 ay tila hindi nakakatulong sa panahon na may krisis. Kumikita pa rin ang mga kumpanya ng langis, pero dahil sa price deregulation, automatic pricing mechanism at pagtanggal ng OPSF, ang pagtaas ng presyo ay agad na nararamdaman ng mahihirap. Dahil sa Deregulation Act, mas madalas at mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa mga gasolinahan. Mabilis ding naipapasa automatically ang excise tax at VAT sa mga motorista, sa mga pampublikong transportasyon at sa mga pasahero. Dahil din dito, walang kapangyarihan ng gobyerno na sumalo sa pagtaas ng presyo ng gasolina at wala rin itong kakayahang pigilan ang mga kumpanya ng langis sa kanilang desisyon. Anong aral ang mapupulot dito? Kung magpapatuloy ang giyera sa Iran, baka maubos ang nakareserbang langis sa Pilipinas. Walang duda, lalo pang magtataasa ng presyo ng kuryente at ng mga pagkain. Pero may mga gobyerno sa ibang bansa na sumasalo sa epekto ng krisis at natutulungan ang kanilang mamamayan. At pwede itong gayahin sa Pilipinas.
Subalit dahil sa Deregulation Act, tila walang pangil ang mga politiko na hadlangan ang parating na sakuna sa ating ekonomiya. Sakunang bibiktima sa mga ordinaryong Pinoy. Hindi batang sabi, the essence of good government is a drive for betterment. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.